Alright mga kaibigan, South Korea naglabas ng pinakamalakas nilang ballistic missile na tinatawag na Yunmo 5. Isipin mo mga tol, imagine 36 tons ang bigat, 16 meters ang haba at kayang magdala ng warhead na hanggang 8 tons. So literal na bunker buster talaga to na kayang sumira ng mga underground bases mga tol, no? Ayon sa mga eksperto, ito raw ang simbolo ng bagong military power ng South Korea at sagot nila to mga tol sa patuloy na banta ng North Korea. Iisang lahi, magkadikit na bansa to mga tol na hinati lang sa gitna no? Pero syempre hindi mawawala rin mga kapatid ang pangamba na dahil habang lumalakas ang armas sa peninsula, no? Mas lumalalim din mga kapatid ang tensyon sa buong rehiyon. Diba? Kasi nga mga kapatid, kung naaalala ninyo itong nakaraan, itong North Korea, tuloy-tuloy na nagpaulan ng nagpakawala sila ng mga ballistic missile nila. So ngayon, itong South Korea, inilabas yung pinakamalakas na missile nila. So sa video na to mga tol, alamin natin kung bakit tinawag itong balance of terror, ano ang epekto nito mga kapatid sa seguridad dito sa ating rehiyon. At kung posibleng simula ba ito mga kapatid ng bagong arms race dito sa East Asia. Ang ating panonoorin mula rito sa first post. Panonoorin natin to mga tol at syempre magbibigay tayo ng reaction and commentary. Samahan ninyo ako mga tol. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, sa lahat naman ng nanonood sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan na nakasuporta at nanonood sa atin. Yan, happy viewing sa inyong lahat. Okay, huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Manstorm missile. Our next story is from South Korea. They have built a new missile, bigger, faster and more powerful than anything they've made before. It's called the Hyunmoo 5. Locals call it the monster missile. Monster missile mga tol. Experts say it's a bunker buster. It's a weapon that can strike deep underground targets with pinpoint precision. And it's more than just a missile, it's also a message. Seoul wants to shift the balance of power in the region. After decades of relying on American protection, South Korea now wants to defend itself with homegrown firepower. Ooh. So after decades ng pag-asa nila sa proteksyon na mula sa Amerika mga tol, finally gumawa ngayon sila homegrown na missile protection. Ito'y gawa mismo nila, South Korea mga tol. So ito'y parang bunker buster din. Alam niyo yung ginamit ng Amerika doon sa Iran, di ba? Bunker buster yung talagang kayang mag-penetrate kahit gaano kalalim yan mga tol. Up to 300 meters ata yun. Ito, ganun din mga tol. Kahit kaya niyang tirahin o punteriyahin mga tol, yung mga bunker. The goal is clear, to match North Korea's missile buildup at a time when Kim Jong-un is testing more rockets than ever before. Here's a report. South Korea is building a new weapon. It's called Yanmu 5, but the locals have a different name for it. They call it the monster missile. Monster missile. Well, may reason kung bakit to tinawag na monster missile. Hindi to tatawagin na monster missile kung hindi talaga to halimaw. It's the biggest ballistic missile South Korea has ever made. And it signals a major change in the country's defense strategy. For decades, South Korea depended on the United States for protection. But rising tensions with North Korea have changed that. Seoul now. Alam mo nung unang panahon, sa mga napapanood ko, ang tawag dito sa bansang to dati Goryeo Isa lang kasi yan Korea lang talaga yan nahati yan nagkaroon ng North at nagkaroon ng South. Tas etong dalawang to, kung tutusin mga tol, iisang dugo, isang lahi lang yan Diba pare-pareho silang Koreano pero ngayon magkaaway sila. So etong ginawa ng South Korea na monster missile nila, isa lang ang klaro ito'y pantapat nila sa banta ng North Korea. Wants to rely more on its own strength. So what is the Yanmu 5? It's a massive surface-to-surface missile. It weighs around 36 tons. That's roughly the weight of a heavy truck.
It can carry a warhead weighing up to 8 tons. Up to 8 that tons. makes it one of the most powerful non-nuclear missiles in the entire world. The Yanmu 5 is a bunker buster. That means it can hit underground targets. Targets like tunnels or bunkers where North Korea's leaders might hide during a war. Kung sakasakali daw, etong North Korean leader ay magtatago during the war. No? Biglang magtatago, kayang-kaya pa rin puntiryahin nitong South Korea. Yun ang sabi It's around 16 meters long. It can be launched from a mobile vehicle. That makes it harder to track and easier to move. Its range varies. With a heavy warhead, it can travel around 600 kilometers. With a lighter one, it can go more than 5,000 kilometers. That puts all of North Korea and parts of China and Russia within range. Saka napansin niyo yung truck mga tol, pag lumiko lahat ng gulong, lumiliko din. 'Di ba normally pag mga ganitong truck ang unahan lang yung liliko tapos dadalin lang. Pero dahil nga isang diretso lang tong truck na to, hindi ito katulad ng mga nakikita nating 16-wheeler, parang ikinakabit lang yung trailer sa likod. Ito talaga buo. Pag lumiko, lahat ng gulong niya mga tol gumagalaw. The idea for this missile came years ago. In 2010, North Korea attacked the South twice. It sank the Cheonan warship. Kung hindi natin alam yan, 2010 pala, inatake pala ng North Korea itong South noong 2010. Then it shelled Yongpyong Island. 50 South Koreans were killed. Those attacks changed Seoul's thinking. South Korea realized it needed a stronger deterrent, but it doesn't have nuclear weapons. It relies on the US nuclear umbrella, a defense promise from Washington. So etong ginawang monster missile ng South Korea, hindi pa rin siya nuclear mga tol. Hindi siya nuclear weapon. Wala pa rin silang ganun. Umaasa pa rin sila mga tol sa proteksyon ng Amerika pagdating diyan. Na-realize nila yan mga tol nung 2010 kung kailan inatake sila mga tol nitong North Korea. Sabi nila kailangan natin ng proteksyon, kailangan natin ng deterrence laban dito sa North Korea. Iba kasi yung North Korea mga tol, kung titignan mo talagang separate sila sa daigdig natin Iba yung petsa nila, iba yung taon nila doon. So South Korea chose another path. If it couldn't build nuclear weapons, it would build the most powerful conventional ones instead. Kung hindi sila bubuo, hindi sila makakabuo ng nuclear weapon, bubuo na lang sila ng pinakamalakas na conventional missile. Mga ordinary missile lang pero powerful, no? That's where Yanmu 5 comes in. At first, the project was restricted. US rules limited how large South Korean missiles could be. But in 2017, Donald Trump lifted those limits. That happened soon after North Korea tested a hydrogen bomb. With that approval, the Yanmu 5 development was accelerated. Now, South Korea plans to deploy the missile by the end of this year. Defense Minister Ahn Gyu-bak says the country must build a considerable number of them. His goal, to create what he calls a balance of terror. In simple terms, it means matching North Korea's threat with equal force. Kaya tinawag na balance terror para talagang tapatan mga tol, etong banta mula rito sa North Korea. Dati meron pang restriction meron pang pinapatupad itong Amerika na dapat ganitong kalaking missile lang ang pwede ninyong gawin. Hindi kayo pwedeng gumawa ng mas malaki pa. Pero nung naupo si Donald Trump o si US President Trump nung 2017, inalis yun dahil nga nagsisimula ng bumuo itong North Korea ng hydrogen bomb. Diba? So para matapatan mga tol ng South Korea, itong North Korea. Kasi kung titignan mo naman pagdating sa teknolohiya, mas naka-advance etong South Korea, 'di ba? Mas naging modern sila kaysa dito sa North Korea. Kita niyo naman kung anong klaseng bansa yan 'di ba? Nakita niyo yung mga tao diyan, talagang sobrang sila mga tol. Pag nakakalabas ng siguro kung makakalabas ng bansa nila, may kita nila, hala, ganito pala ang daigdig, 'di ba? Hindi nila alam 'yun mga tol kasi nga kung wala silang, hindi lahat pwedeng makapanood ng mga palabas sa TV. Iba yung mga palabas doon, puro tungkol sa military lang. Ibang-iba doon mga tol.
President Lee Jae-myung supports that vision. He wants South Korea to become more self-reliant in defence. He has criticised what he calls a submissive mindset, the belief that Seoul cannot defend itself without outside help. The missile also fits into South Korea's growing defence industry. The country now spends more than North Korea's entire GDP on its military every year. Oh, grabe. It ranks 5th in global military strength. Panglima. Global military strength, panglima sila. And its arms exports are rising fast, especially after the war in Ukraine. Tayo kaya, no? Pilipinas kaya pang ilan? No? Anong yan, no? Ganito mga tol, nakikita natin, iisang mundo lang tayo pero nakikita natin sa pamamagitan ng ibang bansa kung ano ang itsura, no, ng bansa kung hindi malala ang korupsyon. Well, alam natin mga tol, hindi mawawala ang korupsyon sa mga bansang to. Kahit yung mga mauunlad na bansa, meron pa rin yan. Konti. Pero ganito mga tol ang itsura ng isang bansang hindi malala ang korupsyon. Diba? Umuunlad. Biruin mo, ito lang sample, Taiwan. Kumpara mo yung isla ng Taiwan sa Pilipinas kung gaano sila kalaki at kung gaano tayo kalaki. Kung ilan ang populasyon nila at ilan ang populasyon natin mga tol. Sa tax pa lang na binabayad ng Pilipino diba? Lahat ng Pilipino nagbabayad ng tax. Napakayaman ng Pilipinas. Sobrang yaman ng Pilipinas mga tol, sa totoo lang pero dahil nga malala, matindi at talagang, ay nako po, ang ibang klase korupsyon dito, hindi natin makita sa bansa natin yung ganitong uri ng development. Diba? Yung military natin, tingnan nyo mga tol, yung military natin. Kumpara mo sa military ng Taiwan, sa South Korea, diba? Kumpara mo, ay nako po. At a recent arms fair in Seoul, President Lee promised even bigger defence spending. He wants South Korea to become the world's 4th largest defence exporter. But the big question remains, will the Yanmu 5 keep the peace or make tensions worse? North Korea has already shown off its own new missile, the Hwasong-20. Pero itong North Korea kasi nuclear power na rin sila country na rin sila, may nuclear na sila. Itong South Korea wala pa. Pero binabaka pa naman ng US to. Well, ang North Korea naman, ang tropa naman nila si Xi Jinping. Kaso ang China naman, hindi naman maikipaggera talaga yun. Hanggang intimidation lang ang ginagawa ng China mga tol. Hindi sila maikipaggera ng malala. Well, dati sumabak na sila nung Korean War. Diba? Mas marami pa nga daw ang Chinese nun kaysa sa North Korean. Tapos lumaban din tayo doon mga Pilipino. Diba? Nagpadala tayo ng mga sundalo dyan sa South Korea. Nakipag-battle sila dyan. It's an intercontinental ballistic missile capable of reaching the US mainland. Kung aabot. For South Korea, the Yanmu 5 is not just a weapon. It's a statement. A sign that the country is ready to defend itself. And that it no longer wants to rely only on allies. So hindi lang siya basta-basta missile, it's a statement. Isa siyang statement na ang bansang South Korea is handa na depensahan ng kanilang sarili nang hindi umaasa sa mga kaalyadong bansa. Dedepensahan na talaga nila sarili nila mula sa banta nitong North Korea. Mga tol, no? Ay, eto mga kapatid, isa lang sa gusto kong itopic dito sa pinapanood natin ngayon is yung, syempre yung bansa natin, eto South Korea kasi ito Pero di ba tulad nga nung sinabi ko kanina, ganito ang itsura ng bansa kapag hindi malala ang korupsyon. Ang isa talaga sa nagpapalubog kahit na yung mga mayayamang bansa, mga tol, pero nakikita mo sobrang hirap ng kanilang mga citizen. Korupsyon yan mga tol, wala nang iba. Kasi yung dapat na pera na kinikita ng isang bansa, ipang de-develop ng bansa na yon para sa benepisyo ng mga mamamayan, napupunta lang sa bulsa ng iilan. Yung mga militar, mahina. Diba? Yung depensa, mahina. Yung mga tulay, kita mo, hindi pang world class. Yung mga kalsada, siksikan, traffic, bakit? Kasi nga maliliit din.
Ganon mga tol, ganyan na makikita mo kapag ka ang bansa is punong-puno ng korupsyon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito sa ating napanood? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Maraming salamat mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.